guardians? Simula pa noon ang edukasyon ng ating kasangga sa anumang pagsubok ng buhay. Ngunit, ang pandemyang COVID-19 ang siyang sumubok sa mga guro, magulang at mag-aaral. At dahil sa pagpapala ng may kapal, ay unti-unti nang nagiging normal ang ating sitwasyon. At isa na ang pinakamagandang balita ay ang pagbabalik eskwela. Kaya naman, ang mga kawani ng Nyog Elementary School ay siniguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtatalaga ng safety measures. Tunghayan natin ang pilot implementation ng limited face-to-face classes ng Nyog Elementary School. Bago isagawa ang pilot implementation ng face-to-face classes, ang paaralan ay nagsagawa ng parents orientation na dinaluhan ng mga magulang, mga guro, GPTA officers, barangay officials, at SDO personnel. Ang mga kawani ng Nyog Elementary School ay nagsasagawa ng temperature check, hand sanitizing, at pag-fill out ng health declaration form upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Sa tulong ng mga PTA officers at barangay personnel ay napapanatili ang pagsunod sa health protocols. Sila ang kasama ng mga guro na nagsilbing tagakuha ng temperatura ng mga papasok sa paaralan. Kung may darating na bisita o outsider na gustong pumunta sa paaralan, kailangan din nilang sumunod sa safety protocols. Kumuha ng visitor's pass at mag-scan sa QR code para maitala ang kanilang oras sa pagpasok sa paaralan. Katuwang ang barangay LGU sa paghahatid ng mga bata sa paaralan. Gamit ang barangay mobile, susunduin ang mga bata sa designated pick-up point. Ito ay para sa mga batang walang tagahatid o malalayo ang tahanan sa paaralan. Sa paghatid ng mga magulang at pagpasok ng mga mag-aaral, ay magsasagawa rin sila ng health protocols. Habang isinasagawa nila ang mga ito, mayroong safety officers na siyang nagpapaalala sa wastong pagsunod ng safety measures. Sa tulong ng barangay personnel na nagsilbing traffic officer, ay nagkakatawid ng ligtas ang mga mag-aaral at magulang sa pagpasok sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay maghuhugas ng kamay ayon sa wastong pamamaraan gamit ang gabay na nakapaskil sa washing area. Didiretso ang mga mag-aaral sa attendance checker gamit ang kanilang unique QR code. Kapag naitala na ang kanilang attendance ay may matatanggap na text message ang mga magulang na nakarating o nakapasok na sa paaralan ang kanilang anak. Pagkatapos maisagawa ng mga magulang ang health protocols, sila ay tutungo sa waiting area. Susundan nila ang mga signages tulad ng arrow upang mapanatili pa rin ang social distancing at hihintayin matapos ang klase ng kanilang mga anak. Habang sila ay naghihintay, patuloy pa rin nilang sinusunod ang mga safety measures ng paaralan. Habang naglalakad ang mga mag-aaral, ay napapanatili pa rin ang social distancing. Bago pumasok ng silid-aralan, ay tiningnan muna ng guro ang temperatura ng bawat mag-aaral upang masigurado ang kaligtasan. Sa pagsisimula ng klase, ang mga guro at mag-aaral ay nagkaroon ng pagbati at kumustahan sa isa't isa. Maaaring magbigay ng extra face mask o alcohol ang guro sa mga mag-aaral para sa mas ligtas at kampanteng pagtuturo nito. At kung sakasakaling masama ang pakiramdam ng mag-aaral, dadalhin siya sa isang isolation area o di kaya'y sa clinic para mabigyan ng pangunang lunas. Kapag ito ay nakitaan pa ng sintomas, tatawag ang clinic teacher sa birth
o Barangay Health Emergency Response Team para mabigyan ng pangunahing assistance at nararapat na gawin. Pagkatapos ng klase ay nagpaalam na sila sa guro at pumila palabas ng silid-aralan na napapanatili ang social distancing. Bago makalabas sa paaralan ay mag-scan ng QR code ang mga bata para sa kanilang oras ng departure. Ito ay paraan para maipaalam sa mga magulang ang oras ng pag-alis ng kanilang mga anak sa paaralan. Isa-isang sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sa mga mag-aaral na walang tagasundo ng magulang o guardian, sila ay ihahatid ng barangay mobile at ihahatid sa designated drop-off point.